Alright, good morning po sa inyo mga kapatids. So pag-usapan naman natin ngayon etong demonetization ng 1,000 peso bills. Okay, na mula po nung taong 2020 na na-issue hanggang sa kasalukuyan yung polymer. Bakit po? Ah, ako ay pabor na ito po ay alisan ng halaga, no? Kasi ito ay itong napakalaking halaga ay nagamit po, itinatago po ito ng mga nasangkot po sa korupsyon. Hindi ba sabi ni na Boying, etong si Saldico doon sa kanyang bahay, meron itong katumbas ng 5 palapag na underground basement. 'Di ba? Parang mga daga. Tapos yung bahay niya sa Pasig ay natuklasan, yung naipakita ko sa inyo minsan na video, ay meron itong tawag diyan, mga kasya yung tao sa laki ng mga vault. Ano, 'di ba? Bakit ka magkakaroon ng maraming vault kung wala kang ganung karaming pera? Ano 'yun, praning ka lang na yung pera mo o trip mo lang ilipat mo ng mga vault, 'di ba? So ibig sabihin, yung mga vault na 'yon na yung iba naka-crates pa ay may paglalagyan 'yon. O kaya lang 'di ba nabulilyaso na nga sila. So kung kay Saldi ko po, ay mga bilyon-bilyon ay tinatago niya sa kanyang mga vaults na nasa ilalim ng lupa, nasa basement ng kanyang bahay, what more etong ibang mga korap, 'di ba? Na ang ginagawa nila, yung iba ay pinambibili ng mga ari-arian, pinambibili ng yung mga luho nila. Oh. Ngayon, ito po, lingid sa inyong kaalaman, ito ho'y may gumawa na ho nito. Excuse me. May gumawa na ho nito dati. No? Ayan yung mga bandera. Ang Canada, Singapore, India, at ang European Union. Ginawa na rin ho nila yan. Kasi tingnan nyo, yung mga benepisyo, bakit po yan dapat ay Kasi si Robin Padilla, ang panukala naman po niya, sunugin yung 1,000 peso bills na ginawa ng Central Bank mula 2020 hanggang 2025. Well, actually, ito yung mga disadvantage niyan. Yung forced exposure ng hoarded cash. Kasi yung mga nag-imbak ng malalaking halaga, nagaling sa mga kickback, corruption, or illegal activities, so mapipilitan po sila na ito ay ilabas. Mapipilitan sila na magdala sa bangko. Ngayon, pag nandun na sa bangko, pwede na yung tanungin. Di ba? Sabi rito, automatic accountability mechanism. Pwede nang tanungin yan. Ba't ang dami yung 1,000? Di ba? Saan galing ito? Bakit magdi-deposit kayo? Saan galing yung... So yun pong Anti-Money Laundering Council natin, na kapag kung di nagkakamali, yung 400,000 pesos lang, ay natitrigger na sila para mag-investigate ng paper trail. So ito pa, syempre wala naman magdi-deposit ng bilyon-bilyon ng pera. Ang i-deposit mag-o-open ng account, magdi-deposit ng mababang halaga. Malakihan po talaga yan. Diba? Mapipilitan sila na bago'y dumating yung takdang petsa na mawawalan na ng halaga yung mga tagi-1,000 piso, mapipilitan po sila na either na yan ay i-dispose ka agad, gumamit ng ibang tao, pwede pong matitrace kasi isipin mo, kunwari driver ang trabaho, tapos magbubukas ng bank account, milyon ang dala. Di ba? Matatanong yan, saan ang galing ito? Mabubuking po yun. Di ba? Kumbaga, parang hinagisan mo ng nakalalasong usok yung kuweba nila, yung mga lungga ng mga korap. Yung mga lungga nila na sikreto hindi mo malaman. Parang yung mga tunnel ng mga Hamas, 'di ba? Na bigla-bigla na lamang silang maglalabasan dahil dun sa iyong ginawa. Sabi ni attorney ni Sir Carlos, ginawa rin yan ni PFEM in 1973
pinalitan ng may tatak bagong lipunan. Yun. Di ba? Pwedeng gawin ito eh. Ito pa, cash-based corruption becomes risky. Ang 1,000 na may pinaka-common denomination sa kickbacks, di ba, SOP, lagayan, election money, kapag alam ng lahat na pwedeng ma-invalidate ang denomination, bababa ang tiwala sa cash hoarding. Deterrence effect kahit sa future corruption. And then liquidity shock sa illicit money. Ang mga may dirty money ay mapipilitang bumili ng real estate, mga lupain, bahay, ganyan. Bumili ng ginto, ipasok sa financial system. Lahat ng ito ay mas madaling ma-monitor kaysa cash sa vault. Yung cash kasi sa vault, diba? Malalaman lang na meron yun kapag nabulgar sila eh. Pero pagka hindi, wala lang. Di ba? Unli lang. Kaya nga sabi ko, ito bang mga anak ni Saldi ko, nagwi-withdraw ba to? Di ba? Kasi matititrace kasi yan eh. Kung meron silang mga ganung malalaking halagang pera, dapat iniimbestigahan at inimbestigahan dapat ng Anti-Money Laundering Council or ng AMLAC. Matrace yung paper trail. Isipin mo, ano lang ang trabaho ninyo, magkano sahod ninyo, yung bang kumpanya ninyong itinayo, kumikita ba ng ganyang kalalakihan? Di ba? Matitrace kung ito may illegal source of income, magkakaalaman. Yan, mas madaling monitoring ng money flow. Dahil specific denomination plus specific years ang target, hindi apektado ang buong ekonomiya. Hindi biglaang demonetization. Mas surgical, mas data-driven. Hindi chaos, kundi controlled squeeze. And then, psychological pressure sa power holders, kahit hindi pa nila ipinalit ang pera, mag-create po talaga yan ng panic, mga hinala sa isa't isa, and then internal cracking. Ang mga magkakasabwat ay maghihinalaan kung sino ang unang lalabas. So yung corruption networks, magko-collapse yan from within. Di ba? Ang ganda ho nun, mga kababayan. Ito pa, ginawa po itong approach na to ng India noong 2016. So yung meron silang denomination of 500 rupee, tsaka yung 1,000 rupee to flush out block money and corruption. Then yung Eurozone or European Central Bank noong 2016 hanggang 2019, so finaced out nila yung 500 euro because of money laundering risk. And then ang Singapore, yung ginawa rin po nila yan. Tinigil po nila yung paglalabas ng 10,000 note to curb illicit cash use. And then si Canada, ang bansang Canada, nirecall nila yung kanilang mga 1,000 Canadian dollars na linked daw po sa organized crime. Ang UK, United Kingdom, ginawa rin yan. Ibinan nila yung 500 euro dahil po sa criminal misuse. So, kasi ganito, kung sino yung may mga pera na pinawalang halaga na, di ba? Isipin mo, meron kang 20 billion. Meron kang si Carclea, kunwari, meron 20 billion pesos. Di ba? Ngayon, sinabi ng Korte Suprema na lahat ng may mga itinatago na tig-1,000 piso na mula 2020 hanggang 2025 ay dapat ng ilabas at gastusin. Sapagkat sa loob ng 5 araw mula ngayon ay mawawalan na ito ng bisa. Ipalit nyo na sa bangko ng ibang denomination, so yung 1 billion, kailangan mong papalitan, hindi na tagi-1,000, kung hindi, 500 pababa. So matatanong ngayon si Carclea, saan galing ito, ma'am? Ang dami mong pera. Di ba? Mayaman naman si Carclea, alam niya kung paano niya papaliwanag. Pag ako tinanong, sabihin ko, malay ko, napulot ko lang. Hindi ko naman pwede sabihin, nanalo ako sa scatter eh. Hindi naman ako naglalaro nun. Di ba? So magkakabukingan po talaga dyan.
Oo. Kaya ako, yung panukala ni Robin Padilla, panukala rin kasi ni Robin Padilla yan, nasunugin yung pera na yan. Okay po ako diyan, pabor ako diyan. Sabi ni kapatid na Trexie, nag-iisip ba si Robin Hood? Palagay ko naman nag-iisip, yun nga lang, yung minsan, sablay. Pero ako ho talaga, pabor ako dito. Kasi alam ko na may mga bansang gumamit na niyan eh. Sabi, haharangin niya ng Supreme Court dahil may tinatago din niyang dirty money. Wala hong magagawa ang Supreme Court dyan. Sapagkat ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay meron po itong autonomy. Okay? They can act, they can govern on their own. Malaya po ang central bank. Hindi yan pwedeng makontrol ng gobyerno, ng presidente ng Pilipinas. Ang kapangyarihan lang ng presidente ng Pilipinas dyan ay maglagay ng tao kapag may bakante. Hanggang dun lang. Ang papel naman ng korte dyan, kapag merong mga paglabas sa mga batas, paglabag, then doon nag-a-apply ang korte. Kailangang ipasok sa kanilang jurisdiction, sampahan ng kaso. Ganon. Diba? Pero yung sabihin natin na pinanghimasukan ng gobyerno, gaya ng kinukwento nila na nagbenta ng mga ginto ang presidente ng Pilipinas, hindi ho, central bank ang nagbenta nun. Kasi nakita nila na magandang magbenta ng mga naka-stock nilang ginto kasi tumaas ang presyo. Oh. So yung ibang bansa hindi nagbenta, pabor sa Pilipinas kasi konti yung supply na available sa merkado, tapos marami yung demand, di ba? Kaya pwedeng mataas ang presyo natin. Yun ang sinamantala ng central bank kasi walang ibang bansang gustong magbenta nun eh. O di kailangan natin ng pera, di ba? Nagbenta ang central bank pero walang kinalaman ng Pangulo ng bansa dyan. Maging panahon ni Duterte, wala rin po siyang magagawa dyan kung ayaw o gusto ng central bank magbenta ng mga ginto. Walang magagawa. Meron silang autonomy. At yung bagay na yan, yung iba, hindi nila alam yon, diba? Okay, kaya yung tanong kung nag-iisip si Robin, opo, nag-iisip naman po si Robin Padilla. Sometimes, hindi ho pasok sa banga. But ito, perfect to para sa akin. Diba? Hindi naman po kasi lahat ng mga involved sa korupsyon ay nabuking na ngayon eh. Hindi ho eh. Marami pa ho dyan na hindi natin kilala, ang hindi na ho natin malalaman. Pero patuloy silang nag-i-enjoy sa pera nila. Pero hindi po yung pera nila nakalagak sa mga bangko. Nakalagak ito sa kanilang mga bahay. Pero kung bigla-bigla po ito na mawawala ng value, naku po, napakasarap. 'Di ba? Kasi isipin nyo ha, biglang magdadahop yung mga yun. Wala kasi silang bangko mapag-withdrawhan eh. Meron ka ng 20 billion, ang laman lang ng bank accounts mo, 20,000, 20,000 lang yung laman. Tapos kinabukasan, wala nang silbi yung 20 billion mo na ang pera, ang denomination hawak mo, tagi 1,000. Diba? So nga, asahan mo na lang yung 20,000 mo sa bangko. Oh. Tapos nabuking ka pa na nagnakaw sa kaban ng bayan. Yari ka ngayon. Tapos plunder pa yung kaso mo. Tapos ang buto-buto. Di ba? Ang ganda nung ganun eh. Sana gawin ito ng ating Pangulo. Sabi ni Attorney Maglasang, ay Sir Carlos Maglasang, ginawa rin niya ng tatay ni PBBM. Noong 1973, di ba? Dinivalue na yung ibang mga pera, yung kanyang bagong nirelease may nakalagay na bagong lipunan. Oh. Alright?